Yung ginawa kahapon, that's part of it. Yung pagsasama-sama at pagsasanib-sanib ng dalawang destroyer, isa buhat sa Australia, isa buhat sa Japan, dalawang barko ng Pilipinas at yung USS Mobile, ito na yun. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon. Sa ngayon, hindi dapat tayo tumiklop. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating kaunting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. Yung ginawa kahapon, that's part of it. Yung pagsasama-sama at pagsasanib-sanib ng dalawang destroyer, isa buhat sa Australia, isa buhat sa Japan, dalawang barko ng Pilipinas at yung USS Mobile, ito na yun. Ito na yun. And I think this will be a regular occurrence. It is not just a one standalone military patrol exercise. Ibig sabihin ng regular, magiging hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung US lagi naman nandyan. It is a consequence, perhaps, pero mas malaki yung positive eh. Mas malaki yung positive one. It will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Ang India nga, kumakatok na, di ba? Ang India, before the Holy Week, was here. Yung external affairs minister nila, and there was one Coast Guard boat of India. Nandito na yon. So, I think it will signify a commitment to mutual defense and security cooperation among allies. So, mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. Number two, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability because of the joint patrol will contribute to regional security and cooperation. Mas kailangan natin to as ASEAN tries to promote a greater ASEAN region as well, Asia Pacific, Indo-China region. So, mas makakatulong sa atin to. And then yung sinabi ko kahapon, na baka later on ma-realize ng China na mas mabuti sa kanilang interes na hayaan ito kasi para na rin sa kanilang interes ito. Nakabuntot sila doon, 8 nautical miles behind. It tells us that hindi sila pumapalag sila kasi gusto nilang ipakita sa kanilang mga kababayan na hindi naman sila natakot din. Subalit ganun talaga yan. Let me tell you something. Noong araw nagkaroon ng dispute ang China and Russia. 1991 yan, 1991. Russia and China border dispute yan. Nagkaroon ng skirmishes, tuloy din ang patrol ng Russia sa boundary nila, tuloy din ang patrol ng China. Natapos sila 2004 with the signing of the Sino-Soviet Border Agreement. Treaty on Good Neighborliness and Friendship, 2004. At merong isang malapit-lapit sa atin na ganyan din. Nagkaroon din ng maritime dispute ang Indonesia and Malaysia sa Celebes Sea. Ito yung Ambalat area, yung pinag-aagawan nila gas and oil. Napakahabang panahon na nagtatalo sila. But then again, in 2009, they were able to resolve the dispute. Nagpirmahan din sila ng isang kasunduan. Meron ding dispute ang China and Vietnam. Ang haba rin. 1979, nagbarilan pa sila. So nagtapos sila ng 1999. After 20 years,
They signed a land border treaty, China and Vietnam. So kita niyo yung haba, 2 decades. So ang nakikita ko rito, kahit ginagawa natin ito, yung Joint Maritime Patrol, Maritime MCA ang tawag ngayon, Maritime Cooperative Agreement, dapat tuloy din yung diplomatic engagement natin. Dapat makipag-usap din tayo sa kanila. Subalit, dapat palakasin natin yung alliances natin at yung binanggit ko 2 weeks ago, even with non-defense treaty allies, Norway, the Netherlands, sama na natin ang Chile. O, ngayon nyo lang marinig yung Chile, sama natin ang Chile. Kasi ang Chile, malaki rin ang coastal area niyan. So para sa mga marine and scientific research. So I think one former justice of the Supreme Court also espoused that idea na mag-concentrate din sa marine research. But palakasin natin ang ating maritime capability. Alam mo siguro, darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon, pero ganun din yung nangyari dito sa mga nabanggit kong mga incidents, yung Sino-Russia, Sino-Vietnam, at maging yung Malaysia and Indonesia. May katagalan nga lang. So, I'm positive na may magandang resolution to. Kaya lang, sa ngayon, hindi dapat tayo tumiklop at dapat palakasin natin ang ating not just military alliances but even our own internal defense capability. At ginagawa naman po natin yan. So you're referring to the April 4 incident, yun ba siguro? So siguro patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw sa ating karagatan, at yung mga iba pang dapat natin gawin. Alam mo yun, Mab, sinama kita doon sa diba dati, kaya nga nagtampo yung iba rito na sinama kita doon sa, marami pa tayong dapat ganun gawin. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sabina Shoal, for example, Sandy Cay. Sila, di ba, nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay, discoloration na. Di ba, pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon. Sa akin, ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not ready to succumb to the pressure coming from the People's Republic of China. So, hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating kaunting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So, I don't think that it has been aggravated. Siguro, ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Pero, ganun pa rin Kaya, sa akin, stay the course. Yung mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario Yung border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nagkaroon ng putukan doon So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning, wag naman mangyari because that would invoke the Mutual Defense Treaty. So maingat din ang China. Madagdag ko lang to sa ongoing maritime cooperation. Siguro, ang nakikita ko rito to add value to the current maritime cooperation, I look forward to the involvement of U.S. Navy planes in assisting us in cloud seeding operations to help us combat the current El Nino, to help our farmers. 45 degrees, galing ako Kawayan, Isabela, galing ako ng Zambales, ang init. So siguro
yung ating existing cooperation sa kanila na pasok doon sa kasama ang humanitarian missions na hindi lang naman natural calamities. Calamity rin po ang El Nino eh. Yung Department of Agriculture, walang cloud seeding planes. Nag-hire pa sila. Eh kung humingi tayo ng tulong sa US Navy, yung Navy planes gamitin, ang taas ng kapabilidad nila, ginagawa nila yan sa California. Kung ihilingin natin sila mag-cloud seeding, eh palagay ko uulan dun sa ibang lugar at maibsan yung problema ng ating magsasaka, lalong-lalo na ngayon, hindi makapagtanim ng palay.